Magandang araw po sa inyong lahat. Inyo pong matutunghayan ang ika-6 na kabanata ng istorya na may pinamagatang May Handsome Professor. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang isubscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang mga videos. OMG! Sino ka? Anong ginagawa mo na sa kwarto ni Kuya? Sorry. Kumaripas ng takbo si Angela dahil sa hiya. Di niya alam kung paano at kung saan siya pupunta. Medyo malayo-layo din kasi ang bahay nila. Alam niya na wala na siyang mukhang ihaharap pa. Angela! Ang tanga-tanga mo! Bakit ginawa mo yun? Ay, self! Pagkatapos ng nangyaring iyon, ay ilang araw ding hindi pumasok at nagpakita si Angela. Ni anino niya ay wala man lang, di din siya matawagan ni Ana at ng iba pang mga kaibigan. Miss Ana, may balita ka na ba kung nasan si Miss Domingo? Wala nga po sir eh. Namiss ko na nga po siya eh. Di mapakali si Professor Clint dahil alam niya na siya ang dahilan kung bakit di na pumapasok si Angela. Kung hindi sana siya pumayag nung gabing iyon, edi sana nasa classroom pa rin si Angela at confident na nagpa-participate. Ana, alam mo ba kung saan pa ang ibang bahay bakasyonan ni Angela? Opo sir, alam ko po. Inalam iyon ni Professor Clint at bago niya hanapin si Angela ay ikwinento niya muna sa kapatid ang buong pangyayari. Ikwinento niya din na patago na din nga itong nahulog kay Angela dahil sa bawat pagpasok niya sa classroom ay bumubugad agad ang malaanghel nitong ngiti. Medyo may kaangayan din ito pero simple lamang dahil hindi siya tulad ng iba na makapal ang blush on at pulang-pula ang labi. Kuya, are you sure about it? What if... Sure na ako sa decision ko. Sige, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Mabilis na nag-impake sa Professor Clint at dumaan muna siya sa school para magpaalam na di muna siya makakapagturo ng ilang araw at linggo. Inaprobahan din naman agad iyon ng school head dahil isa naman si Professor Clint sa pinakamasipag at matalinong guro. Pagdating niya sa airport ay bumili na siya ng ticket papuntang Cebu dahil nung nagkausap sila ni Ana ay ibinigay nito ang address ni Angela. Naalala niya pa ang sinabi ni Ana. Sa Cebu po kasi siya pumupunta kapag may problema siya pero di ko lang po alam ngayon dahil di ko naman po makontak sir. Okay, sige. Thank you, Miss Ana. Pagdating niya sa Cebu, ay agad niyang hinanap ang address. Inabutan siya ng gabi. Sa paghahanap, kaya nag-check-in muna siya sa hotel for one night. Kinabukasan, pinagpatuloy niya ang paghanap. Nakita niya ang isang babae na nakasakay sa kabayo. Mabilis siya nitong sinundan. Angela? Sir? Akba na sanang umalis si Angela pero pinigil niya ito. Wait, Angela, please. Sir, pasensya na. Sorry na sa ginawa ko. Patawad. Di niya napigilang humagulgol ng iyak. Sir, sorry. Alam ko na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko ng gabing iyon ay magbabago ang lahat. Patawad sir, kahit saktan mo pa ako ng paulit-ulit, ayos lang po sa akin. I'll forgive you, pero bakit umalis ka at di mo pinagpatuloy ang pag-aaral mo? Ikwinento ni Angela ang lahat-lahat sa kanyang professor. Nagkamali ako dahil akala ko magugustuhan mo din ako. Umalis ako at mas pinili ko munang magstay dito dahil akala ko makakalimutan kita. Dahil akala ko kakasuhan mo ko. Di naman ako ganun kasamang tao para kasuhan ka at ipahiya ka. Mali ako. Ang gaga ko sir no? Ang gaga ko sobra. Ang gaga ko sa part na nilasing kita. Kinakahiya ko na ang sarili ko. Dalawa naman tayo nagkamali, di ba? You're my student and I am your professor. So sana bumalik ka na dahil your friends are still waiting for you. Kahit di mo na ako kausapin kasi sayang yung pag-aaral mo. Sir,
Di mo ba ako magugustuhan? Magugustuhan kita but Natatakot ka dahil baka matanggal ka sa school o baka natatakot ka dahil sa responsibilidad mo? hindi naman sa ganun, Miss Domingo. Nag-enroll na po ako dito sa isang university dito sa Cebu, sir. Kaya no worries na po. Dali-daling niyakap ni Angela ang professor nito at sa puntong iyon ay nagpakatotoo na ang dalawa. Binuksan ni Professor Clint ang puso nito para kay Angela. So, sir, pwede bang maulit ang ginawa natin nung birthday mo? Yes, sure. Pero don't call me sir na ha, simula ngayon kasi ang weird. Nasa public tayo eh. Tsaka alam ko na din naman kung anong ibig sabihin ng hotdog at talong. Sayo na to simula ngayon. I love you, sir. Clint starting today and forever. I love you too, Miss Domingo. May Angela pala. Ilang linggo din nagstay si Clint sa Cebu kasama si Angela. Kinalaunan ay naging public na din ang kanilang relationship. Wala namang humadlang sa kanila dahil alam naman ng nakararami na simulat sa Paul ay nagtataguan na sila ng feelings sa isa't isa. Tinapos ni Angela ang pag-aaral sa Cebu, habang si Professor Clint naman ay unti-unting nag-ipon para sa kanilang future. Oops! Hanggang dito na lang ang kwento ko. Huwag ka nang mainggit, magkakaroon ka din ng katulad ng mahal ko. Sa ngayon, akin lang ang nag-iisang my handsome professor. At dyan nagtatapos ang istorya ni Angela at ng kanyang professor. At kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyo po sanang kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang mga istorya. Thank you.